Ito para sa kung sino mang minamanok ng administration sa 2028 presidential election, saka nyo nayabangan itong si VP Sara pagka ganito na kayo pagkaguluhan sa mga pinupuntahan yung lugar. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin, naku matindi ho ang paghimay nitong si Atty. Rowena Guanzon doon sa revelasyon ng mga Marines kahapon na kung saan pinatutuhanan ho nila yung mga sinabi nitong si Master Sergeant Orly Guteza. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na ho mga kababayan. Ang sinasabi nila, matagal pa eleksyon, ha? Maaga yung pagdideklara ni VP Sara. O ito, panuorin nyo. Ito mga kababayan. O. Tignan nyo naman ho yan mga kababayan. O. Ito parang deja vu ito. Parang noong 2022 presidential election. Ayan o. Excited. Talagang pinananabigan itong ating Vice President Sara Duterte. Kaya para sa kung sino mga minamanok ng administrasyon, mag-isip-isip na kayo. Oh, naku po, ayan na nga ba sinasabi natin. Inaabangan, kalma lang. Kakamayan kayo lahat ni VP Sara. Ha? Hindi kayo pandidirihan kagaya nitong si Marcos Jr. Di ba? Meron pa nalalaman na paarte-arting ganito, di ba? Kaya sinasabi ho natin. O yan o ang ating pinakamamahal na vice presidente, dumaan lang sa isang lugar, nalaman siguro ng mga dadaanan niya na si VP Sara dadaanan ako, magtipot-tipot tayo. Ano natin, makakagalamanon natin siya. Ayan o. Solid. Dalawang kamay. Saludo sa mga mga kababayan nating sobrang minamahal ang ating pangalawang pangulo. Saludo. Matigas na saludo. Naku. Solid o. Ibang klase. Solid talaga tong si VP Sara Yan ang ating Pangulo. Pangulo na tawag ko dyan. Pangulong Vice President. Pangulong Sara Duterte. Nasanay. Sorry. President Sara Duterte na ho tawag natin dyan. Siya presidente eh. Mas marami pa ho siyang nagagawa kay Marcos Jr. Mantangan nyo, anong ginagawa ni Marcos Jr.? Maliban dun sa pagbabasa niya ng kanyang speech dun sa teleprompter na nakaharap sa kanya. Ito nasa laylayan. Nasa on the ground ho siya. Nandun ho siya sa pinakababa. Tinitingnan ho niya sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya pagka ito naging presidente, 100% garantisado. Alam niya ho kung ano gagawin niya. Bakit? Umiikot eh. Si Marcos Jr. Iba pinapaikot nun eh. Diba? Iba pinapaikot nun. Tuwing umaga, naku, iba pinapaikot nun. Iba pinapaikot ni Marcos Jr. Iba rinoroll nun. Pero itong si VP Sara, maaga pa lang, anak na to, aga nag-iikot. Habang si Marcos Jr., linilinis pa niya yung kanyang bag. Di umano, may colostomy bag na eh. Umaga, linilinis niya, pinapalitan niya na yung lalagyan niya ng kung ano-ano dyan. Si VP Sara nag-iikot na. Tinitingnan na niyang kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya naman palakpakan para sa ating pinakamamahal na presidente, Sara Duterte. Saludo. Dahil siya, ang ganda naman nung nagpa-picture kay Madam Sara, Madam President. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Kaya sinasabi ho natin dito sa PH Update. Ito naman mga kababayan, para sa ICC. Panoorin nyo to. Mga walang iya kayo ha. Panoorin nyo to. Bago ho yan ha. Bago ho yan. Kahit na hindi sabay-sabay, mahal na mahal nila si Tatay Digong. Basta yun ang mensahe dito. Seaman for PRRD, for Sara Duterte. Yan ang ate sigurado dyan. Filipino Seafarer for Tatay Digong, palakpakan. Yung sinasabi ko natin. Ngayon, para doon sa mga gustong tumapat kay VP Sara sa 2028, kung wala pa ho kayo niyan,
magbayad na ho kayo ng gagawa sa inyo yan. Kasi sigurado tayo yung organic na kagaya dito kay BP Sara, ay suntok sa buwan na mangyayari sa inyo yan. Hindi mangyayari. Suntok sa buwan na merong mag-oorganisa na mga grupo, talagang pagkakaguluhan kayo, talagang magsasagawa ng mga ganitong klaseng bagay, kagaya nito, mga Filipino shipper for Duterte. President Duterte, for Sara Duterte. Isa lang yan. Sara Duterte, PRRD, isa lang yan. Baste Duterte, Pulong Duterte. Pagka-apelido Duterte, hindi magnanakaw. Yan ang sinisigurado natin dito sa PH Update. Ito ang lagi natin sinasabi, walang magnanakaw na Duterte. Pero Marcos, marami. Mula sa ama hanggang sa apo, magnanakaw yan. Sigurado. Maniwala ko kayo. Doon sa ama na si Marcos Sr. hanggang doon sa kaapu-apuhan niya kay Sandro Marcos, mga magnanakaw yan. Boto nyo kung talagang pero tayo dito sa PH Update, demokrasya naman tayo dito, pero sigurado ko dito, mula kay Marcos Sr., Imelda Marcos, Amy Marcos, Marcos Jr., lahat ng mga Marcos magnanakaw, tapos sa usapan. Ng tokwa, ang laking pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino ang ninakaw nitong mga walang yang to. Hindi lang pera ninanakaw puso ninanakaw din. Diba, pagtitiwala ninanakaw din. Kumpiyansa ninanakaw din. Lahat yon ninakaw ni Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino nung umupo siya noong 2022 presidential election. Rumekta ho tayo ngayon dito kay Lola na ba to? Lola Beng. Lola Beng, kay Lola Beng ho tayo. Game! Ayan. Ito po mga 18 na mga security ni Saldico at iba pa. May mga affidavit po ito sila. Nako, abogado yung si... Nabasa ko po yung Mama ilang Beng. affidavit nila. Ay, ibig sabihin po, hindi naman po mag-affidavit ang tao na ang laki naman ng risk niya kung siya ilalabas. Ito mga taong ito, wala naman po silang makukuha sa labas nila. Ang gusto lang nila ay maisiwalat na itong korupsyon na ito. At siyempre yung iba sa kanila, sobra ng konsensya, di ba? Hindi naman ito sabihin mo fake ito kasi may mga affidavit ito o sabihin mo attorney nag-affidavit din yung sinungaling pero may notaryong nakapirma doon may mga kamag-anak ito mga taong ito hindi naman ito mayayaman. Yun na nga ho ba sinasabi natin dyan sa paglantad na yan ng mga ex-marines na sinasabi ho natin dito na sa PH Update na tayo ho nag-aalala. Sa totoo lang kahapon, yun ang una nating tinanong doon sa kausap natin na nagbigay sa atin ng affidavit, nag-send sa atin ng kung ano kung sino-sinong pangalan nandun sa affidavit. Ang kulit nung nag-send sa atin Diba? Inisa-isa pa talaga niya kung sino yung mga congressman na kasali. Iisa-isa natin yan. Isa-isa mga susunod na video. Para manamnam ng ating mga kababayan, yung portion noong affidavit, yung kanilang joint affidavit, sasalansanin natin na maayos. Para manamnam ng mga congressman na kasali doon. Ang una-una natin tinanong doon sa ating kausap, sino nagsisecure sa kanila? Diba? Kasi yun ang pinaka-importante ngayong mga panahon na to dito sa Marines na to. Kasi tayo dito sa PH Update, ang ating matutulong dito ma-share, maipakita sa sambayan ng Pilipino kung ano ang laban na pinagdadaanan itong mga Marines na to. Kung ano ang kanilang nalalaman dito sa napakalaking kakurakutan na involve ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Yun ho ang atin dito. Kaya kung kayo ho ordinaryong miron sa social media, ordinaryong netizen, ang inyong magagawa magpakita ng suporta sa paanong kaparaanan, i-share nyo ho yung video. Kung naiintindihan nyo yung portion ng pagpapaliwanag nila, paglalahad nila, ikwento nyo sa mga kamag-anak nyo. Tulungan ho natin na magkaroon ng
kaliwanagan ang social media kung sino nga ba ang tunay na mastermind dito na sa napakalaking karkurakutan na to na involve ang diretsahan ko na sasabihin, involve ang administrasyon ni Marcos Jr. doon sa pagpirma niya ng budget at napakaraming ninakaw, tapos mahiya naman kayo, tapos puro sabaw-sabaw ang investigasyon. Malaki problema natin dyan. Kung habulin sila, Malaki yung problema nangyari natin. kay Gutesa, nasaan na ba si Gutesa? Paglabas ni Gutesa, biglang nawala si Gutesa. Nasaan na? Binayaran ba si Gutesa para itago siya? Tinakot ba ang mga pamilya nila? Kaya nawala si Gutesa? Pero this is the same testimony noon ni Gutesa doon sa Senado. At saka, kahit wala si Gutesa, nandun na yun sa record ng Senado. That is already official records, and he took an oath there. He took an oath there. That means na that is already admissible. O, kahit wala si Gutesa, itong 18 na ito ay nagpapatunay at corroborated ang sinabi ni Gutesa noon na naghatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes at sa bahay ni BBM doon din sa Forbes. At yan ay siyempre corroborated niya ang sinabi ni Saldico sa kanyang part 1, 2, 3 na nilabas na video na nagpahatid siya ng 25 billion pesos kay BBM. Share ni BBM sa insertion ng 100 billion. Kung babalikan natin, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion na yan na insertion, pahabol yun. At i-connect natin yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na nandun siya nung sinabi ni BBM kay Martin Romualdez na kinuha nyo na lahat, wala nang natira sa akin. So, congratulations dito kay Attorney Rowena Guanzon. Maganda, masaya tayo na pirmi na natin siyang mapapanood diyan sa Net25. Masaya ho tayo na pirmi na natin siya mapapanood diyan dahil ika nga kailangan ho yung mga merong bumuboses kagaya nitong si Attorney Rowena Guanzon para sagupain yung mga magnanakaw dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Nung na-realize ni BBM na, noon ako ng mga ito, ako wala. Nagpa-insertion siya ng 100 billion at tinanong ni Saldico si Secretary Amina na kay Presidente ba talaga ito? Sabi ng Secretary of the Budget, siyempre, yan ang utos niya . Ikaw ba kung si Saldico ka, hindi ka maniniwala sa Secretary of the Budget mismo? Na alter ego ng Presidente when it comes to the budget? Sinabi niya, insert mo dyan, idagdag mo dyan ang 100 billion niya. Pati yung dalawang undersecretary na I think, ang isa doon, si Yusek Bersamin, na tinutukoy na nagtitext sila ni BBM ng kanyang kapirahan na kickback, tinanong pa ni Saldico, kaya kinausap siya ng dalawang undersecretary na yan ni BBM. Kaya niya tinanong si Budget Secretary Amina. At nung tinanong niya si Martin Luther King Romualdez, sinabi sa kanya, what the President wants, the President gets. Yun. Di ba Inglesero yan si Martin Luther? Yan. So, ang sinasabi ni Saldi, maniniwala ba kayo o hindi? Ako, at this point, naniniwala na talaga ako. Kasi hindi lang nakukonek ko yung mga sinabi ni Toby, sinabi ni Amina sa kanya. Ngayon, yung mga text ni Yusek Bersamin lumabas na. At di ba, dinisclose yun ni Congressman Risa ng Caloocan na Liberal Party. At ngayon, at biglang nagtago si Martin Romualdez. You know, ladies and gentlemen of the jury, flight is an indication of guilt. Biglang nawala si Martin, nag-diet. Diet, no? Pagbalik ni Martin Romualdez, di mo na makilala sa kapayat, no? Grabe pala.
Sino ba namang hindi mamamayat, 'di ba? Sino ba namang hindi mamamayat? Ang laki ng ang laki ng pananagutan mo sa sambayan ng Pilipino. Ikaw ang pinuno noong bulwagan na kung saan anong tawag dito? Inislaughter, pinaghati-hatian o tawag dito, china-chop ang kaperahan ng sambayanan. Ikaw ang boss, ikaw ang nandun ka sa taas ng podium, yung mga baboy, yung mga magnanakaw nandun lahat sa baba. Pinagpepiestahan nila, pinagtutulong-tulungan nila ang sambayan ng Pilipino. Wala kang ginawa. Tapos sasabihin mo, ano ka lang, ang tawag dito, ministerial ka lang bilang Speaker of the House. Anak ng toko, sarap mong sipain. Hindi, I mean, diba? Sasabihin mo, ministerial ka lang? Ikaw nagtalaga kay Saldico? Ministerial ka lang? Yung tinalaga mo, puro kabalbal ang ginagawa, okay lang yung sa'yo? Sa ulo ka ba, ha? Pala yung bilyong-bilyong perang kickback, nakakapayat pala yun. Kaya pala pataba lang tayo ng pataba. Nakakahiya, nakakainis. Alam mo, tinatawa ko yan, pero parang gusto ko ng Manapak. minsan, Manakit. ang sakit na sa puso itong Sakit. galit ko sa inyo mga magnanakaw kayo eh. Kaya tinatanong ako ni Karen Davila, bakit daw ako laging galit? Di ka ba naman magagalit sa itong mga animal na ito? Kapobre na ng mga tao, Pilipino. Dapat tinanong mo si Attorney Gonzon, itong si Karen Davila, bakit ikaw di ka galit? Kasi balita ko, maraming prostitute ang nakakatanggap ng maleta din eh. Meron din daw dinideliberang maleta. Naku, yari tayo yan. Ako napapaisip ako, gusto kong kumustahin itong si Boy Llamas eh. Yung naging boyfriend di umano nitong si Risa Hontiveros. Gusto kong kumustahin eh. Kasi yan ang kachokara ni Trillanes na di umano tumanggap ng $2 million. Mahigit kumulang 120 million pesos. More than half ang gutom. 260,000 walang trabaho as of December ayon sa Philippine Statistics Authority. Yun pala, bilyon, trilyon piso ng mga kickback nila dyan sa DPWH projects. Lola Bing. At bakit yan si Undersecretary Bernardo hanggang ngayon hindi yan nakukulong? Abay, kung state witness siya, kasama siya dapat sa nahahabla. At kung nahahabla siya, dapat talagang inaresto din siya. Bakit wala akong nabalitaan na itong Yusek Bernardo ay inaresto? Yan. Bigla na lang NBI versus Revilla et al. Kasama si Bernardo, pero hindi natin alam nasaan si Bernardo. Ilabas nyo si Bernardo. NBI, ilabas nyo si Bernardo. I-video nyo ng live. Nasaan na si Yusek Bernardo? Dahil yan ang sabi nyo state witness nyo eh. Pero dinidistract nyo lang kami. Kaya may impeachment, may ganito, may punta sa Naga, may punta sa Negros Occidental si BBM, mamimigay ng 1 billion na pera naman natin yan. Dinidistract lang tayo, mga kababayan. Dahil ang totoo, ninakaw nila sa kakikbakan nila. Estimate 1.9 trillion. Ang Pilipinas, napakapobre po natin. We are a poor country. Ang sabi nga, di ba, ni Cora Guidote, isang guest natin nung karaan sa TV, pagkakasyahin, magkakasya naman sana na walang deficit ang budget kung wala sanang leakage na tinatawag sa korupsyon. I-estimate natin dyan 30% sa korupsyon eh. Tingnan nyo mga kababayan. Diyan sa DPWH budget lang, estimate nyo magkano bang budget nila ngayon to 2025? Mag-times kayo ng 0.30. Yan yung estimate na nakaw. Yan ang estimate na leakage ang sinasabi. Kaya naman, salutatorya na tayo ngayon sa mga most corrupt countries in Asia. Sabi naman ni BBM,
Okay lang yan, hindi pa naman tayo ang the most corrupt. Hindi naman tayo daw ang valedictorian. Aba, Sinto. okay ka lang dyan, BBM. Ha? Okay ka lang dyan kasi sarap ng buhay mo, no? Gigising ka lang kung kailan mo gustong gumising, eh. Kami, yung mga batao dito, gigising alas 3 ng umaga para makapaghanda na at makapagpila na sa bus. Kaya maglakad na lang pag save ng pera sa tricycle yung mga bata. Okay ka lang dyan, BBM. Kasi 3 taon ka na ng kaw. Tapos ngayon, ikaw pang hero. Oh, ito, ebidensya ito eh. Ebidensya ito. Tingnan natin ulit yung isang clip dyan ng sinasabi ng mga 18 na security na dating Marines at Navy. Kita na yan. Pakinggan nito mga kababayan. Nakakagalit, ano? Kakagalit talaga. Nakakagalit. Kawawa na talaga ang Pilipinas. Inuubos eh. 2 taon pa tayo kay Bongbong. Meron na ba, Tek? Go! Si Johnny Goodwan. Yan o. Yan o yung kahapon. Ay, sino yun? Sino yung naka-stripes? Sino yung naka-stripes? Sino yung naka-stripes? Hindi yung dito ha. Yung doon, yung nakatayo. Yung patayo-tayo. Upo. Tayo ka ha. Tao sa likod. Ayan, ang dami nila, oh. Nakaitim na t-shirt kahapon. May abogado sila. Kanina nakita ko yung mga nagrarally sa yung anniversary ng EDSA yata ngayon. Ito lang yung yatang anniversary ng EDSA na hindi ako nagpunta ng EDSA. Kasi naman yung Kiko D, yun yata hari-hari doon ngayon na hindi pa naman yung tao ng 1986. Sabi niya, bawal daw kami mag-slogan doon ng BBM resign. Aba? Mangal nga si Wanna Change Bay Paner yung kaibigan ko eh. Aba, kami itong nakilaban doon eh. Kayo, wala nga kayo doon eh. Kayong mga makaliwa, wala kayo doon dahil gusto nyo revolusyon, hindi eleksyon. Oh. Tapos ngayon, kayo ang magdo-dominate ng EDSA celebration dyan. Parang inyo. Tapos hindi kami pwedeng sumigaw ng BB resign sa EDSA on its 40th year. Aba, kaya sumakit ang loob ko mga kababayan. Dumaan ako doon kanina. Lalakad-lakad sila. May mga yellow sila na mga bandila. Kasi di ba yellow noon eh. Yung may picture ni Ninoy, yung sign ng atom, ganun. Uy, hindi kayo dilawan. Makaliwa kayo. Kami ang original na dilawan, yung mga lumaban. Ang hirap nito. Nag-aano na sila, nagpapaksyon-paksyon na. Basta kami lahat DDS. Pagka ikaw, taga-suporta ka ni Tatay Digong, hindi ka magiging taga-suporta kung nakikisabuatan ka sa mga makakaliwa. Period. Di ba? Walang ganun taga-suporta si Tatay Digong. Kaya kami, alam namin yung pula, alam namin yung itim, alam namin yung puti, alam namin yung itim. Ganun lang kasimple. Pagka Duterte supporter ka, black and white lang. Galit sa mga magnanakaw sa Tatay Digong, galit kami dyan. Walang gray area sa amin. Walang, pwede, usapan natin. Walang ganun. Si Tatay Digong galit sa droga. Walang gray area. Kagaya dito kay Bongbong Marcos, nagpupulburon, di ba? Walang ganon. Si Tatay Digong, galit sa mga magnanakaw. Galit din kami. Ganon lang kasimple. Pero itong mga dilawan, pinklawan na to, ang problema sa kanila, naglalaro sila. Sa paglalaro nila, nakikita na sa bayan ng Pilipino kung ano ang tunay na kulay nila. Anong tunay na kulay nila? Ang kulay nila o kulay purple, kulay pera, kulay asul. Kung ano man ang maiabot sa kanila, kulay yellow, di ba? Yung 500 peso. Kung gano'n, no? Di naman kaya pagka medyo mataas-taas ang katungkulan mo siguro dito sa mga dilawan, pinklawan na to, ang kulay na matatanggap mo, kulay ng maleta. Marcos, sa eleksyon, hindi lang sa eleksyon, all those years of martial law na lumaban sa kanya. At kami, pamilya ko, lumaban pa sa eleksyon para kay Cory Aquino. Naniniwala ako dyan. Alam yan ni Paul Aquino.
na tatay ni Bam Aquino. Alam niyan na kami, ang pamilya ko, ang lumaban sa Marcos Warlord doon sa amin sa Northern Negros sa Cadiz para kay Cory. At kaya naman ako at na-appoint na OIC Mayor ng Cadiz at the age of 27. At ang mother ko ay na-appoint din ni President Cory. Binalik siya as a board member noong 1986. I think iilan lang kami, yung mother and daughter na in-appoint ni President Cory in 1986 to what do you call this, to to be part of her government, the Cory government before the 1988 election. Meron pa ba tayo dyan, Tek? Meron pa ba tayong ipakita dyan? Galing sa Club Filipino na ano? And nakakaiyak Nasali ito. ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigation. Siya dahil hindi daw yan totoo. Di yun na nga. Lalabas yung mga tao, mga ex-security ni Zalde, wala naman silang pakinabang dyan, di ba? Ay, alam ko na ho mga kababayan, ha? Ito muna tayo sa best friend nitong si Atty. Rowena Guanzon. Teka lang ho, ha? So, yun ang naging experience. Excellence on Dito muna tayo sa nangyari programa kahapon na kung saan ay pinarangalan nitong si Marcos Jr., itong si Manny ano, Pacquiao pulang kabayo. redefined what is Manny possible. Pacquiao, ayan oh, grabe oh. Naka-jacket itong si Marcos Jr. Bakit? Puno na ba yung bag? Puno na yung bag sa tagiliran? Lagnya ka oh. Init-init, naka-jacket ka. Buksan mo yan, kagaya kay Manny. Oh. The artifacts we witnessed today are more than historic sports Oh. items. Malaki yung tagiliran na naman. Baka puno na yung bag mo. Tingnan nyo yung ano. Ay, hindi nyo pala makita. No? Sorry. They are symbols Oh, of national oh. pride and Filipino excellence on the global Oh. stage. At this point, may we request the President of the Republic of the Oh. Philippines, Magsasalita na tong si ano. His Excellency si Marcos Jr. Ferdinand R. Marcos Jr. Una, siyempre, Oh. ang Ano yung idol, matagal mo na sasabihin ating lahat, tawag na to? ang kampiyon. Kung nangangayayat ka na ha, magano ka na, patingin ka na ulit, magpa-check up ka. Nakanto ko, ang payat na ho ni Marcos Jr. Oh. Our champion, hindi lamang Ilang atsing pa ba to? sa boxing, kung hindi sa lahat ng kanyang katangian impromptu to. bilang isang Pag gumaganon-ganon yung speech niya, impromptu. Pero pagka yan, ano, may speech, kahit pa paano medyo, ano yan, okay. Pero pag, Pilipino, ang ating minamahal na champion, Kanya si ka. Senator Manny Pacquiao. langya ka. Yan, And of oh. course, the Ay, ikaw, Manny, mag-ano ka lang, mag-boxing, tsaka senador, pwede ka na dyan. Okay? Pwede ka na dyan. Kahit nga senador, di ka na pwede eh. Kasi sobrang, nung panahon ni Tatay Digong, yung pagiging ika nga inutil ng iba senador, tolerable eh. Ngayon marami tayong problema, kaya lahat dapat, ika nga, walang latak. Si Lito Lapid, si Bak na rin yan. Kaya huwag ka nang bumalik, please na. the officials and members of the PSC led by Pato Gregoro, officials and members of the Paralympic Committee Kaya led Tony by Bongo. my former Yan.
Kakabangag mo yan. Kakapulburon mo yan. Yan ang tinabot mo. Walang Our yaka. classmate, Mike Barredo, Oh. lahat ng ating national athlete, of course, the First Lady, Lisa, who has played a large part in putting all of this together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyong lahat. What can I say What can I about say? Manny Pacquiao Oh. and his boxing career that hasn't been said before? Yeah. Because all the superlatives that can possibly be used, all the praise that can possibly be had by an athlete have already been heaped upon him and well deserved. And today we are given the opportunity to be in his reflected glory. Dahil alam naman natin that there is no other boxer na nalampasan mo pa pati si Muhammad Ali. There is no other Mga gana naman ba? boxer, there is no other athlete for that matter Oh, daddy. who gained the plaudits all around the world. And of course, in the Philippines. Saan ka naman nakakita ng atletang Pilipino na pagka may laban, yung nangyayari, pagka may laban, yung putukan sa Mindanao, nagsisisfire muna para manood sila kay Manny Pacquiao. Where did you ever hear of such a thing? Naalala ko, nung build-up sa Hatton fight, nasa London kami. Marami akong kaibigan na English. Sabi nila, Ano naman, kukwentuhan mo na naman kami. Natuto akong uminom sa London kasi marami akong kaibigang English. Yung mga kaibigan mong English, puro ka kaibigan. Nakanantaw ko na perwisyo sa bayan ng Pilipino dahil sa kaibigan na yan. How's money? Ganun. Idol na idol ka. Sabi nila, hirap na hirap sila. Kasi mahal na mahal ka, hindi nila alam kung kanino sila kakampi. Dahil si Hatton galing dun sa kanila, pero ikaw yung idol nila. Nung pauwi naman kami, nasa Hong Kong kami nung actual na laban. So naghanap kami ng lugar kung saan kami makapanood. Nakahanap kami ng sports bar. Alam mo, remember Lisa, we went, nakahanap kami ng sports bar. Punta kami sa sports bar, manunood kami. Eto na, yung mga undercard, yan, naglalaban. Ito. Pumasok, may mga pumasok ng mga English. Tapos, nandun sa likod namin. Ayan na. Sabi ko, kami nag-aalala kami. Sabi ko, alam mo, inaalala ko, dahil alam namin si Hatton, lakas sumuntok nun eh. Sabi ko, baka masaktan si Manny. Baka, Concern kung sinto-sinto. Baka masaktan. Ikaw nga sinasaktan mo sarili mo kada umaga. delikado yan, dahil ang lakas nga sumuntok. Yun ang pama niya, malakas ang sumuntok. Ayan na, nag-umpisa yung fight. Palabas pa lang kayo, palabas pa lang. Nagsisigawan na yung mga English na gano'n. Pag nung bell, pang, sisigaw yung mga English. Bigla na lang, may narinig ako, yung mga Pinay, hey, shut up! Just shut up! Kasi Hatton sila ng Hatton. Yung pala mga asawa nila, mga Pinay, na talagang hinahawi nila. No, Manny Pacquiao, no, Manny Pacquiao. Yun na, sabi ko talaga, ibang Tawa-tawa, wala naman nakakatawa sa sinasabi nito. Ginugood time lang naman tayong tumbangag na to. Yun na nga mga kababayan. Sa isang sandaang salita na lalabas sa bunganga ng sinungaling na yan, wala ho kayong mapapaniwalaan. 20 pesos na bigas, walang ICC, di papadala. Hindi naman ho natin kaisip yung mama na yan. O ngayon, kung kayo ay mga bangag at talagang lulung din kayo siya pinagbabawal na pulburon, malamang sa malamang, nagmi-make sense sa sinasabi niya sa inyo. Pero para sa amin mga normal na Pilipino, di ba, walang nagmi-make sense sa amin. Anak ng toka, sabihan mo na lang, salamat sa iyong contribution sa ating bansa. Dahil sa iyong pagiging boksingero, kahit pa paano nakakalimutan ng buong mundo ang pagiging corrupt ng bansang Pilipinas. Tapos! Salamat! Ganun lang. Congratulations, Senator Manny Pacquiao.
Di ba? Bumaka na nga dyan, palitan na kita, langya ka. Papakain noodle mo. Palitan natin Pilipinas.